For poor or for richer, for sickness and in health, till death do us part. Alam na Erica na kulang na lang ay ngumiwi si Philip para ipakita nito sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid nila ang pagkainis nito habang binibigkas ang mga salitang iyon. Hindi naman niya ito masisisi. Lahat ng mga tao ay napapangiwi nang malamang ikakasal silang dalawa. It was awkward. It was incest. Ganoon pa man ay ipinilit iyon ng kanilang mga magulang dahil na rin sa ginawa niya. Nakaramdam ng pagsisisi si Erica sa ginawa niya. Gusto niya si Philip. Gusto niya itong mapa sa kanya. Her love may be called selfish, but she doesn't care. Ganoon niya kamahal si Philip. Hindi niya kayang mawala ito at mapunta kay Fatima. Kaya nang halikan siya nito, sa halip na itaboy niya ito ay ipinilit niya pa ang sarili dito. Umiibig lang siya kaya nagawa niya iyon. Pero dahil naging masyadong malaki iyon, hindi na niya naisip ang consequences ng ginawa niya. Inatake sa puso ang kanyang ina at sobrang nagalit ang kanyang ama. Kaya gumawa ito ng ganitong desisyon. Hindi niya naisip na maaring dumating sa ganito pero ginusto rin naman niya na makasal kay Philip. Hindi lang sa ngayon. Ang orihinal na plano niya ay ang akitin ito. At sa paniniwalang kapag nagawa niya iyon, ay makikita na siya nito bilang babae. Mapapalapit na ito sa kanya at mamahalin na din siya nito. Pero hindi ganoon ang nangyari. He was forced to marry her and he felt so bad about it. Masama dito ang nangyari. May ikinabuti sa kanya pero malaki din ang ikinasama. Nasaktan niya ng husto ang mga magulang dahilan para magkasakit pa ang ina. 2 linggo din itong nasa ospital at ngayon, ilang araw pa lang itong nakalabas ay kinasal sila ni Philip. Simple lang ang kasal at pili lang ang dumalo. Maganda naman iyon at marami ang nagsasabing maganda din siya. Pero hindi para kay Philip. Bigo siya. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang isang makasariling pag-ibig. Mas nakasama pa iyon sa mga tao sa paligid niya. Sa halip na maging masaya ay naging malungkot sa Erica sa nangyari. Hindi sila nag-honeymoon ni Philip dahil pagkatapos ng kasal ay lumipad na muli ito sa Harvard. Iniwan siya sa magulang niya na alam niyang namumuhi din sa kanya. Hindi niya kasi naatim na si Philip ang parusahan ng mga ito. Inamin niya ang kasalanan dahilan para magalit ang mga ito sa kanya. Sinubukang ituon na lang ni Erica ang pansin sa pag-aalaga sa ina. Pero sa halip na umayos ay lalong sumama ang lagay nito. 1 linggo pagkatapos ng kasal ay namatay ito. Nagkaroon ng komplikasyon ng puso nito at hindi kinaya. It was your entire fault, Erica. Paulit-ulit siyang sinisisi ng ama sa pagkawala ng ina. Kahit siya ay ganoon din ang nararamdaman. Pero ang ama ang pinaka nasaktan sa nangyari. Dahilan para pabayaan nito ang sarili. And just a few days after, they saw him in bed and not breathing anymore. Napatigil si Philip sa pagbabasa nang mapansin ang oras sa laptop. Pasado 3:00 na. Dapat ay kanina pa nakauwi ang anak niya na ipinasundo sa kaibigan si Vladimir. Natali kasi siya sa trabaho kahit nasa bahay lang siya. Nagkaproblema sa negosyo nila sa New York kung saan siya ang head at kailangang asikasuin iyon kahit by online man lang. Kahit gabi na sa mga ito ay sinisikap niyang ayusin ang mga iyon para bukas ng umaga ay wala nang po problemahin. Nang tawagan niya ang kaibigang si Vladimir ay pumayag naman ito dahil hindi naman gaanong abala. Bilyonaryo siya kaya naman kailangan niyang ingatan ang anak. Ayaw niya ipagkatiwala ito sa mga basta-bastang tao lang, kaya kinausap niya si Vladimir. May security team na rin naman siyang itinalaga sa anak, pati na rin kay Erica. Pero hindi pa din siya komportableng ipagkatiwala si Francis sa ibang tao dahil napakabata pa nito. Akmang kukunin na niya ang cellphone para tawagan si Vladimir nang bumukas ang pinto ng study room. Iniluwan noon si Francis. "Daddy, I'm home!" Sigaw nito at niyakap siya. Itinigil niya ang ginagawa para kumustahin ito. "Okay naman po, Daddy. Medyo naninibago lang po ako." Pinaglipat-lipat ni Francis ang tingin sa mga lalaking kasunod nito. Kahit si Philip ay nanibago,
Nang makitang hindi lang si Vladimir ang kasunod ng anak, nandoon din ang kaibigan niyang sina Charles at James. Sa pagkakaalam niya ay nasa Italy pa rin si Charles dahil may project itong ginagawa na hindi sinasabi sa kanila. At nang dahil doon ay matagal-tagal daw sigurong hindi makikipagkita sa kanila base sa huli nilang pag-uusap. Si James naman ay wala ding pasabi na nasa Pilipinas pala. Nanibago sa akin ang iyong iho, Philip. Tatawa-tawa si James. Paano'y kanina mo pa hinihiritan ng paggamit mo ng Spanish language? Malakas talagang tama ng kaibigan natin ito. Wika naman ni Vladimir. Totoo ba iyon, Francis? Tanong ni Philip. Tumango ang bata. Pinipilit din po nila ako na magsalita ng Greek dahil bihasa daw po kayo doon ni Mommy. Hindi ako kasali dyan. Ako ang pinakatahimik sa ating tatlo. Defensive na wika naman ni Charles. May sinasabi ba na kasama ka sa nila? Pwedeng kami lang dalawa ni James ang tinutukoy niya. Wrong use of words lang si Francis, Philip. Na-intimidate lang siya sa kagwapuhan ko kaya sinabi niya iyon. Si James lang talaga nangaasar sa kanya. Saad naman ni Vladimir. Umiling-iling na lang si Philip. Okay. Pero bakit nandito kayong dalawa? Ang akala ko ba ay... Bakit? May batas na ba na bawal kami sa Pilipinas ngayon? Ngingising-ngising wika ni James. Maloko din si James kagaya ni Vladimir. Napansin ni Philip na parang may nagbago kay James. Madalas ay clean cut lang ang gupit ng buhok nito. Dahil gwapo daw itong tingnan kapag ganoon. Maayos pa rin naman ang buhok ni James. Kaya lang ay napunan niya ang tila may pinahabang ibang buhok na nasa likod noon. May binibisita ko dito ngayon. Sa sinabi ay napatingin dito sa relo. Teka pare, gaano ba kalayo ang Siena College dito sa bahay niyo? Kumunot ang noo ni Philip. Anong gagawin mo sa Siena College? May bibisitahin lang ako. 4 pa naman ang labas niya kaya hindi naman siguro ako malilate. Sa Quezon City pa iyon. Malamang late ka na kahit umalis ka pa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni James. What? He glared at Vladimir. Damn you! Sabi mo malapit lang. Tumawa lang si Vladimir. Mukhang pinaglaruan nito si James. Pero bago pa man sila makaimik ay lumarga na ng alis si James. Mukhang may importante itong pupuntahan. Naiwan silang 4 sa study room. At ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Philip kay Charles. May ini-stock yan dito sa Pilipinas. Model. Ngingising-ngising sagot ni Vladimir. Hey, I'm not stalking. I'm just persuading. Hindi tinuloy ni Charles ang sasabihin at hinawakan ang kamay ni Francis. Boy, you did tell me you have artwork assignment to do, right? Pwede kitang tulungan. Nagningning ang mga mata ni Francis. Mukhang sa tatlo ay si Charles ang nagustuhan ng anak. Hindi kasi madaldal at mapang-asar si Charles. Sa kanilang 6 kasi, silang dalawa nito ang madalas na hindi nagsasalita. Talaga po? Tumango si Charles at iginiya ang bata sa ibang lugar para maturuan. Mukhang iniiwasan nito ang topic kanina. Hinayaan na lang niya ang mga ito dahil kung may art assignment ang anak ay talagang hindi niya ito matuturuan. It was his least favorite subject. Natira sila ni Vladimir sa study room. Mukhang hiyang na hiyang ka sa pagiging ama ha? Puna nito. Kapag naging ama ka, malalaman mo rin ang feeling. Nakangising wika niya. Bata pa ako, saka maingat ako. Paalala ni Vladimir. But anyway, kumusta naman ang buhay may asawa? Mukhang pati yun ay kinahihiyangan mo na rin. Kahit nandito kaming ilang kaibigan mo sa Pilipinas ay hindi mo kami kinakausap. Saka naikwento rin sa akin kanina ng anak mo na ang sweet niyo raw na mag-asawa. Tumaas ang isang kilay ni Philip. Sinabi ba niya yan ng kusa o inusyoso mo siya? Hindi gaanong makwento ang anak mo kaya alam mo na ang sagot. Napakadaldal mo talaga, Vladimir. Umisi lang ito. Nagtatanong din kasi si Adam. Alam mo naman, curious kung itunuloy mo ba ang mungkahi namin sa'yo. Pero base sa nasabi ng anak mo, mukhang sinunod mo nga. Lumawak ang ngiti nito. So, ano ang feeling? Umiling-iling siya. Wala akong panahon para sa mga bagay na ito. Alam mo namang may problema sa Sweet Angel Developments. Ito muna ang aasikasuhin ko.
Wika ni Philip at ibinalik ang tingin sa laptop. Pero dahil sa pinaalala ni Vladimir sa Erica, ay hindi na niya magawang ibalik ang konsentrasyon. Habang nakatingin sa laptop ay ang asawa ang nakikita, salip na ang mga binabasa at inaayos kanina. For all I know, kaya hindi mo pa rin tapos hanggang ngayon ang problema sa Sweet Angel ay dahil namimiss mo ang asawa mo. Nasabi din pala ni Francis kanina na nasa Cebu sa Erica at namimiss daw niya ang mommy niya. Ikaw ba? Namimiss mo din siya? Gustong maasar ni Philip sa mga ibinibintang at tanong ni Vladimir. Tama kasi ito. Kung tutuusin ay madali lang ang problema sa Sweet Angel's development ngayon at tapos na dapat niya iyon before lunch. Pero dahil kanina pa siya distracted sa katotohanang malayo sa kanyang asawa, ay hindi siya makapag-concentrate. Gusto niya iyon, bakit ko siya pipigilan? Nagliwanag ang mukha ni Vladimir. Aha? Ibig sabihin ba nito ayokong pag-usapan muna ang tungkol dito, Vladimir. Magulo pa rin ang isip ko. Pag-iwas niya sa usapan sa kaibigan. Hey, you have let 7 years pass for the both of you, for your family. Kailangan mo na mag-decide. It's just almost a month, Vladimir. Mahirap nga sa akin ang pakikisama ko kay Erica pero kinakaya ko at nag-e-enjoy ka din. Aminin mo, ngayon lang kita nakitang ganito ka-distracted. Kung wala kang nararamdaman sa kanya, hindi ka magiging ganito. Fine, I'm in lust with her. Masaya ka na ba? Iritadong pag-amin niya. Totoo naman iyon, pero tila may mali pa rin. Kumikibot-kibot ang mga labi ni Vladimir. Hindi pa. Hindi kasi magandang pakinggan. Nahilamos niya ang kamay sa muka. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito, Vladimir? Simple lang naman. Dahil gusto kitang maging masaya. Natigilan si Philip sa sinabi ng kaibigan. Madaldal si Vladimir at affectionate na tao. Pero ang mga sinabi nitong iyon ay tila nakapagpabago sa kanya. Kailan maiwala pang tao ang nagsabi sa kanya ng mga ganoong bagay. Kaya nga sa loob ng maraming taon ay nanatili siyang magagalitin at tila walang pakialam sa mundo. Sa ating anim, isa ka sa may pinakamabigat na pinagdaanan, Philip. Siyempre dahil kaibigan kita, gusto ka namin na maging masaya. At sa nakikita ko sa iyo ngayon, ay alam ko na masaya ka. Sa mga sinabi ng anak mo, nararamdaman ko na may nararamdaman ka rin kay Erica. Siguro nga iniloko ka niya noon, sinat up. Pero ginawa niya lang iyon kasi mahal ka niya. Gusto niya napansinin mo siya. Pero para pahirapan siya ay iniwan mo siya. Alam ko kung ano ang pakiramdam na may iwan dahil yun ang ginawa sa akin ng mga magulang ko. Napakasakit noon. Pero sa kabila ng ginawa mo sa kanya, binalikan ka pa rin niya kahit kaya niyang labanan ka. Pinatawad ka niya sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya sa nakalipas na 7 taon. Sa nakalipas na 7 taon na iyon, ni hindi mo man lang siya dinalaw. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ko nalaman agad na nagkaanak kami. Kung alam ko lang, hindi ko siya iiwan. Pero hinayaan mo lang siyang imbestagahan ng taong akala mo'y ginagawa ang trabaho mo. Ni personal na pagkita ay hindi mo ginawa. Masyado kang binulag ng galit mo. At anong kinalabasan noon? 7 years wasted. Kaya kung ako sa'yo, Philip, hindi ko na paiiralin ang galit ko dahil wala namang mabuting idudulot sa iyo iyon. Pasasakitan ka lang ng nakaraan. Yun lang at umalis na mula sa pagsasermon sa kanya si Vladimir. Naiwan tuloy na napaisip si Philip sa study room. Kagaya noong una ay naapektuhan na naman siya sa mga sermon nito. Magkaiba kasi ang line of thinking nila ng kaibigan. Madalas ay dinadaan niya sa galit ang mga desisyon. Siguro ay dahil na rin iyon sa mga nangyari noong kabataan niya. Palagi mainit ang ulo niya at nami-misinterpret siya ng mga tao dahil sa ugaling iyon. Samantalang si Vladimir, kahit iniwan ng mga magulang noong bata pa sa ampunan, ay nag-iba ang life perspective dahil na rin sa mga umampun dito. Mahal na mahal ito na mag-asawang Koreano na umampun sa kaibigan. Lahat ng pagmamahal ay naibigay dito. 7 wasted years. Yun nga ang nangyari. Sa 7 taon na hindi nalaman ni Philip ang existence ng anak niya. Kung sana nga lang ay hindi niya pinairal ang galit. Kung sana ay kahit papaano ay sinundan niya sa Erica ng personal. Hindi siguro siya maluloko. Pero lalong natigilan si Philip
nang maalala niya ang tungkol sa dahilan kung bakit hindi niya nalaman ang existence ng anak. Samantalang pinasusundan naman niya ito sa asawa ng dating nag-aalaga. Mukha namang hindi talaga sinadya ni Erica na itago sa kanya ang anak. Napaisip siya. Ginagawa ba talaga ni Gustavo ang mga tungkulin nito sa nakalipas na mga taon? Bakit hindi nito ipinaalam ang tungkol sa anak niya? Samantalong halos buwan-buwan ay humihingi siya ng update dito tungkol kay Erica. Pinapadalhan pa nga siya nito ng larawan ng babae, paminsan-minsan. Pero ang tanging sinasabi lang nito sa kanya ay ang tungkol sa update sa trabaho ni Erica. At mukhang maayos naman daw ang buhay nito kahit hindi ipinagpatuloy pa ang pag-aaral sa France at ninais na lang na makasama ang kaibigan sa Pilipinas. Nasa ganoong pag-iisip si Philip nang makita ang suitcase sa tabi ng laptop. Naalala niyang nailagay pala niya doon ang sulat na ipinadala sa kanya ni Gustavo bago ito mamatay. Dahil sa dami ng nangyari sa nakalipas na linggo ay hindi na niya napagtuunan iyon ng pansin. Pinasikaso na lang niya sa secretary ang naisip na maaring nilalaman noon. Maari kayang nandoon ang sagot kung bakit hindi sinabi ni Gustavo ang existence ng kanyang anak. Napakunot noo siya habang binabasa ang sulat. Napatiim na naman ang mga bagang niya nang matapos iyon. Napakunot noo si Erica nang hindi sagutin ni Philip ang tawag niya. Yun ang unang pagtawag niya sa asawa ngayong araw. Alam niyang kasama nito si Francis kaya ito ang tinawagan. Gusto niya makausap ang kanyang anak. Dahil masyado siyang naging abala sa convention ay hindi niya pa ito nakakausap. Kahit ngayong gabi ay abala din siya pero dahil miss na niya ang anak ay gusto niya itong makausap. Magaganap ngayong gabi ang isang party. Magsisimula na ang party pero naisip muna ni Erica na tawagan ng anak bago siya pumunta. Sigurado kasing kapag natapos ang party ay malamang natulog na si Francis. Ganoon pa man ay hindi tumigil si Erica sa pag-contact sa anak. Baka naman busy lang si Philip kaya hindi nito nagagawang sagutin ang tawag. Naisip niyang tingnan ang kanyang Skype account. Nagbabaka sakaling online si Francis. Kapag out of town siya ay madalas na doon niya kinakausap ang anak. Tinuruan na niya ito na gumamit noon para sa mga ganoong klase ng purposes. May sarili itong iPad kaya madali lang iyon. Alam din niya na madalas na online si Francis ng ganoong oras dahil protocol niya na kapag tapos na ito sa assignment ay pwede na maglaro. Madalas naman ay maaga nitong tinatapos sa mga schoolwork. Mukha namang sinuwerte si Erica dahil online nga si Francis. Tinawagan niyang anak at mabilis na sinagot naman ito iyon. He also opened his camera pero lalong napakunot noo si Erica nang makitang hindi lang mukha ni Francis ang nakita. Hindi rin iyon si Philip. Sa halip na kumustahin ng anak ay iba ang kanyang nasabi. "Vladimir, what are you doing there?" Kilala niya si Vladimir at ang iba pang kaibigan ni Philip. Bukod sa nakikita niya ito sa mga business magazine kasama ng asawa, ay minsan na rin nadala ni Philip ang mga kaibigan sa bahay nila sa Greece para magbakasyon. The six of them shared the business that they named after the orphanage they had once belonged to, ang Sweet Angel Group of Companies. Dahil pare-parehong may shares ang anim sa kumpanya kung saan hango ang pangalan nito sa isang orphanage na pinagmulan. "Annyeonghaseyo. Nandito ako sa bahay niyo dahil ako nag-aalaga kay Francis. I hope you don't mind." Ngumiti si Vladimir. Umabot yata ang ngiti sa nanatiling malaking mga mata nito kahit ilang taong nanirahan sa Korea. Mukhang masaya ang binata na alagaan ng kanyang anak. May tiwala naman siya kay Vladimir dahil kahit kilala sa pagiging makulit at madaldal ay mabait naman ito. Noon nga ay madalas na ang binata ang kumakausap sa kanya kaysa sa 5 pang kaibigan ni Philip dahil sadya talaga itong madaldal. "It's okay. Pero ipinagtataka ko lang ay kung bakit ka nandyan." Si Philip. "Huwag ka mag-alala. Maayos naman dito si Francis. Nag-e-enjoy nga siya sa akin. Diba?" Tiningnan pa nito si Francis pero medyo nagduda siya nang tumaas ang isang kilay ng kanyang anak. "Uy, mag-aalala ang mommy mo. Umuo ka naman." Umismid si Francis. "Ang kulit niya po, mommy. Pero okay lang naman po ako. Namimiss ko lang po kayo ni daddy. First night ko po na hindi kayo makakasamang dalawa sa pagtulog. I missed you too, baby. But I'll be back soon. Pero teka, nasan nga ba talaga ang daddy mo? Bakit
Naputol sa pagsasalita si Erica nang makarinig ng katok sa pinto. Wait lang ha, titingnan ko muna kung sino kumakatok. Pagpapaalam niya sa anak. Sa isip-isip kasi niya ay maaaring si Rance iyon, ang isa sa mga nakilalang interior designer kanina sa convention at nagpresentang maging date niya ngayon sa party. Sasabihan lang muna niya ito na pagbigyan siya ng ilang minuto para makausap pa ang anak. Pero nagulat si Erica nang hindi si Rance ang napagbuksan ng pinto ng hotel room niya. It was the man who she just asked to her son and Vladimir. Philip, anong ginagawa mo dito? Salit na sagutin ng salita ay sinagot siya ni Philip ng halik. He kissed her passionately. While kissing, he murmured something. I've missed you. Tumalon yata ang puso ni Erica sa narinig. Nagkaroon ng katuparan ang nahiling niya noon. Nang matapos ang halik ay tiningnan siya ng asawa mula ulo hanggang paa. Saan ka pupunta? May party kami ngayong gabi pero bago yun ay kinukumusta ko muna si Francis. Hindi na pinatapos ni Philip ang sinasabi niya at dumiretso na sa loob ng kwarto. Kinuha nito ang iPad niya at nakipag-usap kina Vladimir at Francis. Narinig pa niya ang masayang boses ng anak na makita ang ama. Lumapit siya at sabay sila ni Philip na nakipag-video chat sa anak. Tuwang-tuwa naman si Francis nang makita silang dalawa. Ganoon din si Vladimir na mukhang nagustuhan na magkasama sila ngayong mag-asawa. Nang matapos ang video chat ay nagsalita si Philip sa kanya. Iniwan ko muna si Francis kay Vladimir. Nandoon din si Charles. Kaya sigurado ako mataas ang security ng anak natin. And I do trust them. I hope it's okay with you. Tumango si Erica. Paanong hindi magiging okay iyon sa kanya kung yun ang magiging paraan para magkasama sila ngayon ng asawa? At nagbibigay rin ng pag-asa sa puso niya na hindi lang talaga sa responsibilidad kung bakit siya nito pinuntahan. Hinalikan muli siya ni Philip. Tumugon siya sa mga galaw nito. You're so beautiful tonight. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na halikan ka. Nang maramdamang palalim ng palalim ang mga halik nito ay saka siya natilihan. Naalala niya ang tungkol sa party. Pinatigil niya si Philip sa ginagawa. Philip, I'm going to attend the party. Is it really that important? More important than this? Aga pa mo? Nagpatuloy ang asawa sa paghalik. Napaungol siya sa ginagawa ni Philip pero hindi niya hinayaang magtagumpay ito. Importante sa akin ang party. Hindi lang iyon party para sa aming mga interior designers. Marami ding guest doon na maaaring maging malaking client namin. Napabuntong hininga ito sa pagpipigil niya. Fine. Sandali pang natigilan si Erica nang basta na lang ito sumang-ayon. Hindi ganoon ang Philip na kilala niya. Matigas ang ulo nito. Arogante. Palaging gusto na itong masusunod. Ngayon, sa sinabi niyang iyon ay basta na lang niya ito napapayag. But let me join you in the party. Tumayo si Philip at inayos ang sarili. Umiling si Erica, saka kinagat ang ibabang labi. I'm sorry Philip, may date na kasi ako eh. Nagdilim ang mukha nito. You let another man have you as a date while you are married to me? Don't get this wrong. Hindi ko naman alam na susundan mo ko dito kaya pumayag ako. But it is only a friendly date. Kahit na! Galit na galit si Philip. Hindi na niya matandaan kung kailan ang huling beses na nakita niya ito sa ganoong ekspresyon. Umiwas ito ng tingin. I feel betrayed. Pumunta ako dito dahil sinabi mo na mamimiss mo ako kagabi. Ayokong maramdaman mo iyon kaya ginawa ko ito. Tapos ngayon ay eto ang aabutan ko. Tumas ang isang kilay ni Erica. Sinabi ko na sa'yo na friendly date lang ito. Muli nitong sinalubong ang tingin niya. Nagsiselos ako. Nanlamig ang buong katawan ni Erica sa narinig. Totoo ba ang narinig niya? Si Philip ba ang kasama niya ngayon? Now, he was feeling something toward her. Napapikit siya. Ang sarap yatang umasa ngayon nang masigit pa. It just felt so good. Ganoon ang pakiramdam ni Philip habang hawak-hawak niya si Erica. Dahil dumating at nag-inarte sa kaalamang may date pala ito ngayong gabi. Kinansel nito ang appointment sa lalaki at siyang ipinalit. Pumayag na madagad ang date nito na nalaman niyang hindi naman pala tunay na lalaki. Pakiramdam tuloy niya ay ang tanga
na sinabi niyang pinagsaselosan niya ang lalaki. But he was enraged. Iba ang nararamdaman niya sa katotohanan kahit friendly date lang iyon. May kasama pa rin na ibang lalaki sa Erica. Hindi siya makakapayag. He felt possessive of her. At totoo ang sinabi niya dito. Nagsaselo siya. At masarap palang sabihin ang katotohanan dahil pakiramdam niya ay nawala ang tinik sa dibdib. Little by little ay nasasabi na niya ang nararamdaman kay Erica. And it felt great. Like holding her like this. Like dancing with her. Halos sabay pang napaungol sila ni Erica. May social ball ang party at isinayaw niyang asawa. Kakaunti lang ang nagsasayaw at tila nakakahiya dahil isa sila sa mga center of attention. Ganoon pa man ay masaya si Philip sa ginagawa. Yun ang unang beses na maging intimate sila ng asawa na wala sa kama. At kung masarap at kontento ang pakiramdam niya habang nagniniig sila, mas masarap pala ang pakiramdam na ganoon lang sila. Just holding each other. Did not give a damn or care for what other people was thinking. Ibinaba ni Philip ang tingin kay Erica. She was staring at him. May ningning sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay matutunaw ang yelo sa puso niya sa pagtingin lang sa mga mata nito. Her eyes are so beautiful and so was she tonight. Aminado na si Philip na physically attracted na siya sa asawa. Kung sana nga lamang ay kaya din niyang aminin na higit pa doon ang nararamdaman. It takes time. Ganoon ang nasa isip ni Philip. Kapag gusto na niyang magdesisyon, kagaya na lang ng gustong gawin ni Vladimir na gawin niya. Pero ganoon pa man, alam niya sa puso na may nararamdaman na talaga siya kay Erica. At mas malaki iyon kaysa sa galit at pagmamanipula na ginagawa nito sa kanya 7 taon na ang nakararaan. Tila tinutunaw rin ang nararamdamang iyon ng galit niya. Dahil kung wala siyang nararamdaman sa asawa at ginagawa lang na pakasamahan, bakit ginusto niyang iwan ang anak sa mga kaibigan at sundan ito? Iyon ay dahil namimiss niya si Erica. Alam niyang ganoon din ito sa kanya. Gusto niyang pagbigyan ng asawa. Ayaw niya itong malungkot. Hindi nga lang niya na isama ang anak dahil may pasok kinabukasan. Isama pa na parang mas okay yata na sila lang dalawa. Walang abala sa paglalambingan nila. Thank you for being here, Philip. Na-appreciate ko talaga yun. Niyaka pa siya ng asawa. He hugged her back and planted a kiss on her temple. Yun ang unang halik na ibinigay niya kay Erica sa party at gusto pa niya. He tried to kiss her again and this time ay tumingkaya dito at hinalikan siya sa mga labi. Napangiti siya dahil sa ginawa ni Erica. He caught and crushed her lips into his mouth. Tila oblivious sila sa paligid pero wala siyang pakialam. He liked kissing her. He loved it. You're a wicked beast. I'm turned on now. Bulgar na sabi niya nang maramdaman ang hard-on dahil lang sa ginawa ni Erica. Lalo pa siyang na-turn on nang ngumisi ang asawa. Parang wala itong pakialam sa nararamdaman niya dahil hinalikan ulit siya nito. Nang hindi na matiis ang nararamdaman ay napaungol si Philip at hinawakan ang kamay ni Erica. Hinila niya ang asawa palabas ng party dahil bukod sa nakakahiya, ang pag-PDA nila sa gitna ng ball ay baka may makakita pa sa hard-on niya. Tatawa-tawa naman na sumunod ito sa kanya. Nang makalayo sila sa party at nakitang walang tao sa koridor na napuntahan ay pinagpatuloy nila ang paghahalikan. Willing naman na tumugon sa Erica sa ginagawa niya hanggang sa lumalim ang kanyang halik. Bumaba na iyon sa leeg nito and he wanted to ravish her right there. Philip, you know we can't, she said between breaths. I know. Agape mo. But I can't take this anymore. Sandaling tumingin siya sa paligid at nakita na may bumukas na pinto. It was the hall's restroom. Napangisi siya nang may maisip. Come, pagyaya niya kay Erica. Ipinasok ni Philip ang asawa sa restroom. Walang tao doon. Pumasok sila sa isang cubicle. He continued kissing her there. Naramdaman niyang tila na mula si Erica sa ginawa niya. Naging mabagal ang pagtugon nito. May pag-aalinlangan. Napatigil siya na magsalita ito. This is crazy, Philip. I know, but I can't wait. Agape mo. I want you now at malayo pa ang hotel room. Paliwanag niya dito at sinimulang halikang muli sa Erica.
Sa pagkakataong iyon ay tumugon ang asawa sa paraan na palaging ginagawa nito tuwing hinahalikan niya. It was intense, wild and daring. Lalong nagbaga ang pagnanasa niya. Philip claimed her in the cubicle. Siniil niya ng halik ang mga ungol na pinakawalan nito. Wala namang pumapasok sa restroom kaya okay lang iyon. But still, ayaw niyang mapahiya ang asawa kapag meron man na magtangkang pumasok. Sa sobrang pagmamadali kasi ay nakalimutan na rin niya pati ang paglalak ng pinto. Bago siya matapos ay kumawala si Erica sa halik niya. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib. Natigilan pa siya na magsalita ito. I love you. Philip should feel cold when he heard that. Dapat ay natakot din siya. Pero nakakatawang tila may nakita pa siyang liwanag sa mga sinabi nito. He wanted to respond to pero nagdalawang isip siya. Hindi pa siya ganoong sigurado sa nararamdaman. Ayaw niyang paasahin sa Erica sa bagay na alam niyang mahirap para sa kanya na ibigay. Pero ganoon pa man ay gusto niyang iparamdam na pareho sila ng nararamdaman. Siniil niya ng halik ang pagtatapat nito. That was quite an experience. Ngingising-ngising sabi niya bago niyayang lumabas ang asawa. Ngumiti lang si Erica bilang tugon sa kanya. Mukhang masaya naman ito sa nangyari. Pero hindi umabot ang ngiti sa mga mata nito na kinasanayan na niya sa nakalipas na linggo. Nakaramdam siya ng panlulumo sa nakitang ekspresyon ng asawa. Nasaktan siya sa kaalamang malungkot ito. Pero bago pa makapagpaliwanag si Philip, ay biglang bumukas ang pinto ng restroom.